kapag tinapatan mo na, doon mo na mararamdaman yung frequency. Pag itinas mo, magkukros siya, mararamdaman mo yan. Napakaalwan ng paggalaw ng atin pong dalawang sigilantina, lalo na kapag ikaw po ay magpapaikot na yan. Huwag nyo pong pipilitin, paikutin mo siya. So kung hindi pa naman po nasa tamang tinatapatan mo yung aura ng gold. Kung halimbawa ito katiits, isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Ito po yung pinusuan ng ating pong katiits, isang pares na singilantina at isang triple latina mula po sa Misamis Oriental. Lahat po ito katiits ay bala-bala, kung ano pa rin po yung ating babala, yun po yung ilulukit ng ating pong mga gamit. So mga kababayan, mga katiits, muli samahan niyo po ako sa pagbabahagi pa rin po demo, kaalaman mula po sa pinusuan ng ating pong katiits. At muli po mga kababayan, ito po ating dalawang pirasong singilantina. Ito po yung bala-bala. At kapag gagamitin mo siya, isang bala lamang po, isang locator, isang bala, lalo na kapag sabay mo silang gagamitin. Meron po akong pambala dito mga katiits. Ito po yung 24 carats gold na siya kung gagamitin bala dito po sa ating dalawang pirasong singilantina. So mga kababayan, mga katiits, ang dalawang pirasong singilantina ay napakaganda, napakaluwang gamitin, lalo na kapag ikaw po ay bago sa paghawak po ng ating locator. So ito pa rin mga katiits, mga kababayan, sa paghila po natin ng antena para maiwasan po yung pagputol o maputol yung dulo. So ganyan lang po yung ating paghila, utay-tay lamang at huwag nyo pong bibiglain, lalo na kapag yung pong ating mga kasama ay susubok, hahawakan po yung ating locator. So paalala lang lagi po mga katiits, papaalalahan po natin yung kasama natin na kapag hinila po yung antena ay dahan-dahan lamang. So meron po ako dito ilulocate mga katiits. Ito po yung 18 carats gold, Saudi gold, gamit po ang dalawang pirasong singilantina na may bala po siyang 24 carats gold. Kaya mga katiits, ito po dalawang pirasong singilantina. Huwag niyo po kalimutan, nasan man po kayo area magpunta, magpalipat-lipat man, huwag niyo po kakalimutan yung dulo na ipapahid po natin sa lupa. Tulad pa rin po ng aking mga binabahagi sa paghawak po ng locator, kung paano po yan hinahawakan, paano po yan itinataas, paano po yan tinutustusan. So yan yung mga katiits, sana makatulong po yan. Ito pong simpleng kaalaman na binabahagi ko sa inyo, lalo na kung kayo po ay bago sa paghawak po ng locator. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa, dapat laging malakas po yung loob, dapat iisa lamang po yung iniisip. Huwag kang mag-iisip ng hindi maganda, lalo na sa kapwa at may paglalamang. So iwasan po natin yan kung gusto po natin na makamit yung pong ating hinahanap. So dapat pare-parehas po yung ating kaisipan, hindi po pwedeng malamang yung bawat isa. So ganyan pa rin, huwag pa rin po mag-i-estimate ng mababaw, lalo na kapag kayo po ay marami, dapat laging malalim yung ating pong pag-estimate diyan. At huwag lagi pa rin ang duda o nag-iisip na malalim ba ito o ilang araw bago makuha. So huwag po yung ganon, kailangan lagi positive lang yung kaisipan at dapat huwag pong mag-iisip na kung ano-ano. So basta okay lang tayo at meron po ako mga binigay na batas ng treasure na yun po ay kung susundin ninyo, okay lang yon, at kung hindi naman, wala naman pong mawala. So binabahagi ko lang po kung ano po yung naging experience ko, kung paano po pinalad. So ito pa rin mga katiits, mga kababayan, pagtaas pa rin po ng dalawang pirasong singilantina. Ito yung aking nire-recommenda, napakaganda, lalo na kung ikaw ay bago. So yan mga katiits, kapag tinapatan mo, magkukross. Kapag isa lang ginamit mo, iikot, at kapag tinapatan mo na, doon mo na mararamdaman yung frequency na kahit pag itinaas mo ganyan ang dalawang singilantina, pag itinaas mo magkukross siya, mararamdaman mo yan. Napakaalwan ng paggalaw ng ating pong dalawang singilantina, lalo na kapag ikaw po ay magpapaikot na yan. So huwag nyo po pipilitin yung tinayuan mo, paikutin mo siya,
So kung hindi pa naman po nasa tamang tinatapatan mo yung aura ng gold. Kung halimbawa ito katiits, nandito ka sa labas, itinutok mo ganyan, dapat nasa tapat ka. At mararamdaman mo yung maalwang pag-ikot ng ating pong locator. Huwag mong pipilitin yung locator na kapag nasa labas ka ng deteksyon. So hindi po iikot yan. Nagtuturo pa rin ang direksyon yan kung nasan po yung aura ng gold. Dahil nasa labas po tayo ng deteksyon ng aura ng gold. Dapat tapatan mo, hindi yung itatapat mo lang itong locator sa tapat. So kailangan na doon po tayo sa loob. Nakapasok po tayo sa loob po ng deteksyon. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan. Ito pang pagtaas natin ng 2 pirasong sigilatina. Dapat focus na yung kaisipan mo. Dapat hindi naglalayag yan. Dapat presko. At hindi ka po nakipagtalo. Kailangan maalwan sa loob mo yung pagkapit. Lalo na kapag tayo po ay maglulukit pa sa area. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan. Pag itinaas po 2 pirasong sigilatina, pundo. Pag ipinundo mo yan, hintayin mo na kung saan siya gagalaw. Yun po yung ating gagawin. So ito pa rin. Kaya mga katiis, pag itinaas po yan, dapat sabay. Yan. Yan, diretso po yun doon. Pag itinaas po yan, doon na po agad siya tuturo. So hinihila po ng araw ng gold dyan, maalwan po yung kanyang paghila. Hindi po natin pinipilit na magturo doon dahil na doon po kita natin yung araw ng gold. Kahit po yan ay nakatago. Kahit po yan ay nakabaon. Yan po yung napakaganda. Yan yung challenge para sa akin na gustong malaman kung talaga makakahanap po yung tunnel. Ito pong ating locator, isa sa mga nagko-comment na kung kaya na humanap po ng tunnel. So gusto kitang imbitahan at sa isang lugar na ikaw lang yung may alam na may tunnel. So doon ko ipakikita sa iyo kung paano ko hahanapin yung isang lugar na may tunnel na hindi ko pa nararating. So yan mga kates, kaya kong patunayan yan. Basta ako may tiwala ko sa ginagawa ko. So ipakikita ko sa iyo kung ikaw ay duda. So yan mga kates, ikaw yung magsasabi saan. Pag itinuro ko, isa lang yan. Kaya kong patunayan dyan. Ito pa rin mga kates, pag itinaas po ang 2 pirasong sigilatina, yan, pakikiramdaman na po natin yan. Huwag na po natin kukontrolin. So dyan po talaga siya magtuturo. So yun yung kagandahan. Nakapag 2 pirasong sigilatina, pag pinapata po yan, automatic talaga na mapukrus po yung ating 2 pirasong sigilatina. So yun yung kagandahan mga katiis, na kapag 2 piraso siya po ay mapukrus. So napakalawang po niyang gamitin. Ito po ang ating 2 pirasong sigilatina. So ito mga katiis, isa lang po yung aking gagamitin na isang sigilatina. So ito po yung isang sigilatina na kapag ginamit mo wala kang ground na itutuwang sa kaliwa, ang magiging ground po natin, ang magiging negative natin, yun pong paa natin. Tayo po yung magiging ground patungo sa atin pong target. So ito pa rin mga kates, mga kababayan. Pag itiras po ang isang sigilatina, yan. Doon po siya babalin. So ganyan po yan. So ito po yung kakayanan kapag isa lamang na sigilatina ang iyong pinusuan, ay hindi mo po siya may pag-estimate palalim. Pero madali po siyang gamitin, lalo na sa paghanap po ng ating inilolocate. So mahalaga pa rin po mga katiis na kapag isang pirasong sigilatina, dapat may kaasawa pa rin po yung Japanese one o isang aurometer. Yan po yung kahalagahan na kapag mayroon kang isang locator. Ito pa rin katiis, ito po yung ating inilolocate. Yan, yan pa rin, napakuha pa rin po ng ground. Ang ating kamay steady, higpit. Yan, ganyan po yung ating sigilatina na kapag umiikot po siya, lalo na kapag natapatan po natin yan, magbibigay agad po yan na signal. Ayan mga kapits, na kapag siya umikot, ibig sabihin na dyan na po yung frequency natin, gumagana na hanggang sa tuloy-tuloy na po yung kanyang mag-ikot. Ito pa rin mga kapits, mga kababayan, ito po yung pinusuan ng ating kapits, isang pare sa sigilatina at isang tripolatina. Ganyan po yung pag-ikot ng ating sigilatina. So napakagaan niya. At hindi po yan mabigat yung kanyang pag-ikot. Ito pa rin, muli pa rin po kasama itong tripolatina sa pinusuan po ng ating katiis. Tulad pa rin po mga katiis na aking pong ibinabahagi, ito po yung tripolatina. So hindi dahil sa mahina siya, hindi dahil sa tripolatina siya, so kailangan
kailangan po yan ay tutuwangan natin ng isang single latina. Lalo na kapag tayo po ay tatapat at gusto po nating mag-cross. Yung pong ating locator na gusto nating malaman kung nasa tama, tinatapatan po tayo ng good. So ito pa rin, mga katiis, mga kababayan, pag itinato po ang triple latina, yan, mula pa rin po sa baba. Yan. Pag itinas po yan, so pakikiroon ng pundo, so ganun po yan pababayaan. At kapag itinaas mo po, mga katiis, yan, hihintay mo yung paggalaw niya. Taas, pundo, kaya ganyan lang po yung paggamit natin ng ating triple latina. So pakikiramdaman natin yung paggalaw niya, pag gumalaw po siya, so madali na po yan. Una, pangalawa, hanggang sa pangatlo ay gagalaw po itong ating triple latina, mas mabilis na po yan. Dito pa rin mga katiis, ating po tatapatan. Ito po ating nilalaki. So ganyan po yan. Yan. Yan po yan, pag tinapatan po yan ng ating triple latina, yan, bumubuli po siya ng frequency. Kailangan mga katiis, yung pong steady yung ating kamay at yung pong kanyang pagpisil ay hindi na dapat po yung pabago-bago, hindi luluwag at hindi higpit. So firmis na po yung kanyang pag-higpit mga katiis. So ganyan yan, pagka bumubuo na po siya ng frequency, lalo na kapag natapatan na po natin yan, mapag-ikot po ng ating triple latina ay tuloy-tuloy na po yan. So ito pa rin mga katiis, mga kababayan, ito po yung pinusuan ng ating katiis, isang triple latina at isang pares na single latina. So mga kababayan, mga katiis, muli po maraming salamat sa patuloy na nanonood po ng aking upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiis, hanggang sa muli po.